Kaya po na-dismiss yun. Aray ko. Oh. Sa Davao, Lace Classic. Oh, alam na kapag ganyan. 'Di ba? Alam na. Okay? So, ito naman, pag-usapan natin, mga kababayan. Hoy, kahapon nakakatawa po ang mga pangyayari, mga ka-GPnatics, matapos pong pangalanan at tawagin ni Pangulong Bongbong Marcos, etong si Win Gatchalian. Kumbaga, mga kababayan, ito ang kanyang nire-recognize. Siyempre, itong si Mama Alan, nag-Facebook na naman, kapit tuko pa rin sa kanyang pwesto. Aray ko. Ito po yung mga nangyari dyan, mga ka-GP. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Please. Dahil dyan, mga House kababayan, Speaker Faustino D. and the honorable member ay may nabuisit. Aray ko. Nabuisit na naman itong si Mama Alan, hindi napigilan na siya po, mga ka-GPnatics, ay mag-Facebook Live. Aray ko. Nag-live selling na naman ang loko. At ito po ang kanyang pag-iyak. Have to have the culture. So do you want to be truly free? To be truly free, we have to have the culture and we have to have the environment. We have to have the laws and the system that guarantees that freedom. So the Constitution is a good start. Pero kung mismong Constitution Wait. hindi natin masunod at kung Mga kababayan, wait. Meron lang ako sasagutin na bugok. Sabi niya, Lorna Barro, SP Cayetano, tunay nga majority, bangag magsalita ngiwi, magnanakaw kasabuat yung Alipores. Aray ko. Ako? Bangag? Ngiwi? Baka Ma'am Lorna, sige, gusto mo, hamunin kita. 'Di ba? Magpa-drug test tayo kung ako talaga ay bangag. Aray ko. Baka ikaw yung bangag. Sige nga, anong argumento mo para sabihin na si SP Cayetano ay SP pa rin? O si Senator Cayetano ay SP pa rin? Aray ko. Sige nga. Sabihin mo sa akin, ano ang argumento mo? Paano mo papatunayan na si Cayetano ang legitimate, ang moral na Senate President? Aray ko. Baka wala kang masabi. 'Di ba? Oh. Unang-una, ako na lang sasagot. Si Petra, sabi niya, mga kababayan, kay Win Gatchalian, pumirma na lang tayo. Magkasundo na lang tayo. Na parehas tayong maging signatory. Aray ko. Sa lahat ng gagawin dito sa Senado, ibig sabihin, doon pa lang mga ka-GP, nire-recognize niya na si Win Gatchalian. Pangalawa, sinabi niya mismo sa kanyang live selling, they could elect, mga kababayan, leaders and members and change the committees. 'Di ba? Committees structure. Sabi niya 'yon, by having of a 12 quorum. So, ibig sabihin, inaamin niya talaga
na ito po mga kababayan ay legal. 'Di ba? Kaya lang sinabi niyang ganon, hindi daw pwedeng maglagay ng SP. Tama naman siya, hindi pwedeng maglagay ng SP pero pwedeng maglagay ng SP Senate President pro tempore. Yan nga po itong si Win Gatchalian. Aray ko. 'Di ba? Oh, sino ba ang kinikilala ng IBP? Sino ang kinikilala ng mga dean? Sino ang kinikilala ng House of Representative? Sino ang kinikilala ng executive? Sino ang kinikilala ng panel of prosecutors? Si Win Gatchalian. Sino ang kinikilala ng NBI, ng DILG? Si Win Gatchalian. Aray ko. So paano nyo nasabi na ang legit pa rin ay si Alan Peter Cayetano? 'Di ba? Sasabihin nyo ako, bangag, ngiwi. Si Alan Peter Cayetano, hindi nyo sasabihin na bangag? 'Di ba? Ang bangag, mga kababayan, yung nananatili pa rin, nakapit tuko sa kapangyarihan. Aray ko. Siya po ay king nang wala pong kingdom. Aray ko. 'Di ba? Land Bank. Siya na, ang kinikilala. Si Win Gatchalian din. Yan ang laging sinasabi niyan, palipat-lipat lang pro-admin vloggers, Lorna Ubub. Aray ko. Ay, ganon? Ay, wala palang kwenta. Ngayon ko lang kasi nakita Salamat, Sir Jonas. Mismong Senado Oo. ay ibabasura ang sariling rules at ang Constitution. How do we expect that the other laws, di ba? So kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinaryong konsehal, mayor, governor, di ba? So yes, we want a big fish. But we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay. So when you pay, that's a cost, di ba? Umutang ka, kailangan mong bayad. You do the crime, you have to do the time. So again, you're going back to what is the cost. So yun po ang hinihingi ko po sa mga kapatid nating media, Mixed talks. sa mga kapwa nating senador, sa mga netizens natin, sa mga businessman natin. This weekend, as we talk about independence, let's think about the cost. Ano yung cost kung lumaban tayo? Ano yung cost? So ang gusto niya pa rin palabasin dito, mga kababayan, na dahil sila ay lumalaban ngayon sa executive, ay ito ang nagiging cost. 'Di ba? Ito ang nagiging sanhi, mga kababayan, ng nangyayari sa kanila na hindi sila nire-recognize, na sila po, mga kababayan, ay ginigipit, hinahawakan sa leeg. Yan ang gusto nilang sabihin, na pinapatakbo po ng Malacanang, na ang Malacanang ang nagpapatakbo sa Senado, na ang nagko-command sa Senado ay ang Malacanang. Mga kababayan, sabi nga ni Atty. Claire Castro, nung ginusto nyo na lumabas si Bato de la Rosa, yan ba ay kagustuhan ng executive? Yan ba ay utos ng Pangulo? Nang kayo ay magpalit ng liderato, kayo ba ay inutusan ng Pangulo? 'Di ba? Hindi. Nung kayo ay umabsent ng 3 araw, yan ba ay kagustuhan ng Pangulo? Aray ko. Hindi rin. Si Marcoleta mismo ang umamin, the reason why kayo ay hindi pumasok ng 3 araw dahil delikado si Alan. Aray ko. Kung pumasok kami ng June 1, kung pumasok kami ng June 2, ganun din ang mangyayari. Mapapalitan si Alan. Aray ko. So para hindi mapalitan si Alan, ginamit namin yung 3 araw. 3 araw, kaya lang naisahan ang mga hudas. Aray ko. 'Di ba? Ginamit lang daw yung 3 araw para magawa nila yung kanilang grandstanding fake hearing. Aray ko. Sabi ni Ma'am Merly Abrahano, kapag napapanood ko yan si Alan, kumukulo ang dugo ko kasi 10K sobrang sinungaling. Hindi lang sinungaling, sobrang talagang kapit tuko sa kapangyarihan. Remember guys, lagi ko pong sinasabi na kahit paulit-ulit, naniniwala ako na nakumpermiso na si Cayetano
na malamang masasabi ko baka tumanggap na ng mali-malitang pera galing kay Sara. Mga kababayan, na kahit talagang napapahiya na po siya, ay patuloy po siyang mga kababayan na kumbaga nagsasabi ng kamalian, puro fake news ang kanyang sinasabi, pilit pa rin na pinananatili ang sarili at pinaniniwala ang sarili na siya pa rin ang Senate President kasi nga ang kanilang purpose ay mahawakan lalong-lalo na po ang pinakamahalagang pwesto pagdating po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yun ay maging presiding officer. Diba? Dahil kapag naging presiding officer ka, hawak mo ang beat. Aray ko. Na nawala po sa kanila. And also, yung kanilang ginagawa, mga kababayan, na pagdinig po sa Senate fake blue hearing nila, yun ay isang paraan ng diversionary tactics para hindi mapag-usapan ang nasabing impeachment trial at kapag napag-usapan na, dumating na tayo sa punto ng impeachment trial, ay masira po nila ang credibility nito at sabihin lahat ng nag-aakusa, lahat ng lumalaban kay VP Sara Duterte ay takot kay Sara dahil may ebidensya laban sa kanila. Simpleng-simple, ganyan lang ang gusto nilang palabasin. Di ba, Sir Roger Mabait? Hindi na lang tawag dito mga kababayan. Kung gusto talaga nila na may mangyari po sa Pilipinas, bakit hinahabol pa rin nila yung pwesto na samantalang 12, mga kababayan, is greater than 10? 'Di ba? Doon pa lang sana mag-isip ka na eh. Hindi kasi, hindi sila 13. Kaya hindi pa rin mapapalitan si Mama Alan na bakante na po. Nag-motion sila to vacant all the positions including leadership and members. So therefore, wala po. Bakante talaga yung pwesto nito. Aray ko. Huwag nyo nang ipagpilitan na ang quorum of 12 is illegal. 'Di ba? Bakit, mga ka-GPnatics? Kasi nga, kung illegal yan bakit si Elpidio Quirino, mga kababayan, ang kanya pong nirecognize noon, okay? Natatandaan nyo yung Abilino versus Cuenco? Diba? Ano nyo ba yun? Umaksyon si Mia. Natatandaan nyo yun? Yan yung ginagamit na president. Ngayon, mga kababayan, etong si Cuenco, kagaya po ng ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang nirecognize niya ay si Cuenco. Hindi niya po nirecognize si Abilino. 'Di ba? Sa makatuwid, mga ka-GPnatics, yun ay president na hindi pa naman nababago, hindi pa naman naamyendahan. 'Di ba? You know, So, yung ginawa po ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon, yan ay isang matibay ng ebidensya na sana tanggalin mo na ang kapal ng mukha mo. Aray Okay. ko. Para mabigyan ko lang kayo ng konting idea, in 1949, President Elpidio Quirino recognized Cuenco as the Senate President, hindi si Abilino. In 2026, mga kababayan, ito, na-repeat yung history, deja vu. BBM Jr. acknowledged Senator Sherwin Gatchalian as the acting SP on Independence Day. Alan Petra Cayetano, like Abilino, is not the Senate President. So yung nagsasabi dyan, Ma'am Lorna, so kung gusto ninyo, mag-file na lang din kayo sa Supreme Court ng petisyon. Magagaya lang yan dito kay Teacher Barry Tayam. At ang dapat magpetisyon ay si Alan Peter Cayetano, itong kanyang grupo. Maging si Marcoleta, maging itong si Pia Cayetano. Pero hindi nyo ba napapansin? Loren, Pia, Marcoleta, at itong si Cayetano, Alan. Sama mo na si Aimee. Si Aimee may background ng law. Diba? Abogado si Marcoleta, abogado si Alan, abogado din si Pia. Pero bakit hindi sila ang nagpipetisyon?
bakit hindi sila ang nagpa-file ng petition before the Supreme Court? Diba? It's easy to say na talagang itong mga to ay takot. It's easy to say, mga kababayan, na may president talaga, di ba, para i-declare at i-recognize itong si Win Gatchalian as acting Senate President. And the Senate President itself, mga kababayan, yung position na yon is is vacant. Di ba? Oh. Kaya ayaw nilang sila mismo mag-file ng petition eh. Kasi gusto lang nilang paniwalain ang taong bayan, gusto nila na magalit kayo, gusto nyong isipin ninyo na ginigipit ng pamahalaang ito yung kanilang mga kalaban. Para kapag kayo ay nabuwisit na inis, ay gumawa kayo ng gulo at pabor yun sa kanila. Ibig sabihin, pinapain kayo ng mga DDS na pinapaniwalaan nyo. Like Harry Roque, like Guanzon. Diba? Alam nila, naiintindihan nila yan. Kaya lang, mas pinili nila na kayo ay i-mislead. Diba? Na kayo ay bigyan ng maling interpretasyon at impormasyon para paniwalaan nyo na si SP pa rin, SP Cayetano pa rin daw ang legit na Senate President. Diba? Dahil dinismiss daw ang pagkilala ng Supreme Court sa Quorum of 12, hindi merit sa pinag-uusapan doon. Diba? Maliwanag yun. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa lahat ng mga naririto. Bati time tayo. Shoutout mga ka-GP Natik. Sa lahat po ng mga naririto, ay pwede na po kayo mag-comment para mabasa ko po ang inyong mga pangalan. Shoutout kay Ma'am Dolores Magpantay, Mama Aurea Otega, kay XX Summer, Jonas Binavides, Noel Lito Quintos, Betty Pulmones, shoutout kay Ma'am Betty, shoutout kay Dukha ng Ceresa Force, It's Me Enrique, Joel Lopez, Arlan Zon Lenin, kay Ma'am Donna Bell Tinay, shoutout kay Ma'am Gemma Agogo, shoutout kay Ma'am Rosemary Bautista, Neil Darceo, Merlita Pitogo, shoutout kay Day Garcia, Edith Atinaya, Darling Angela. Uy, nagpalit si Ma'am Darling Angela ng pangalan, Ma'am Banji Asay. Shoutout kay Mix Talks, kay Mario Bulones, kay Dante Rapinan. Shoutout mga kababayan kay Maulino Galutan, kay Mary Ichikawa, Cecilio Bagos, Emilio Bernardo, Gina 31, Roger Mabayet. Shoutout kay Man from Manila, Rima Joy Deleted. Shoutout kay Harry Malones, kay Annabel Luansing, kay Angelina Lerio, shoutout kay Harry Malones. At syempre mga kababayan, kay Janet Ernacio, Emilita Romero, Ruben Tulio, Cristina Bersosa, Dolores Magpantay, Jackie Duque, Eva Sales, Maria Leonora Del Valle Jobe, Samsung A, Cristina Bersosa, Nixon Balyador, Silvia Latore, Lloyd Capricho, Darling Angela, Sheena Monporde, Macwan Kabsat, Minerva Canyoza, Emilita Romero, Pinya Yamashiro, Rose Evangelista, Cordapia Macoy, Corazon Doyogan, Aurea Ortega, Silvia Latore, Aurora Kibilan, at Ma'am Susana Gander, Bray Lives Matter, at kay Asi Gabriel, at kay User. Thank you so much, Jason De Vera. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At magkita-kita tayo mamaya mga kababayan.